Hi guys, welcome to the vlog. Once again, advice for today's don't worry, God's provides you. So, ganito po yun. Kung nagwo-worry tayo sa buhay natin na nag-aalilangan tayo, nagkakaroon tayo ng agam-agam sa buhay natin, na tingin natin parang wala na tayong malapitan, sa laki ng problema natin, sa laki ng dagat, na halos parang wala na tayong matakbuhan. Kung minsan kasi, halimbawa ako, may apat dati akong pinapaaral na kolehiyo. So, para akong mababaliw sa laki ng isipin ko kung saan ko kukuha ng pagpapaaral sa mga anak ko. So, nanalangin lang po ako at humiling sa ating Diyos Amang lumikha na nasa langit, na lumikha ng langit at lupa. Nagtiwala lang po ako sa Kanya na lahat ng aking mga alalahanin, problema, ay pinasa Diyos ko na po lahat. Kasi wala naman po akong magagawa kung wala po akong Diyos sa aking pagkatao at sa aking pinaplano sa buhay. Lahat ng aking dalangin, panalangin at hiling na makatapos ang aking anak ay natutupad po yun. Bakit po? Sa awa ng Diyos, yung panganay ko nakatapos na dahil po nakuha po siyang habang nag-aaral po siya ng kolehiyo, nakakuha po siya ng DepEd. Sa pamamagitan at sa ating gobyerno. Nakakuha po siya dahil matalino po yung anak ko. So, nakatapos po siya ng kolehiyo. So, ngayon po, may asawa na po siya at pamilya at may sariling anak, pero tumutulong pa rin siya po sa akin sa pangatlo niyang kapatid na nag-aaral po ng kolehiyo. Ngayon po ay second year college. Ngayon pong taon na darating ay third year college na po bilang isang psychology. So, 2 years na lang po ang aming bubunuin ng aking anak na panganay para makatapos ng kanyang kapatid sa psychology. Ang anak ko pong sa third year college na nag-aaral po ng psychology ay siya po ay scholarship po ng OWA. Kasi po ako po ay OFW. So, kinuha ko po siya ng OWA scholarship. So, nakapasok po siya kasi matalino rin po yung anak kong third year college na nag-aaral ng psychology. So, kami po ng anak ko ay tumutulong po sa anak ko para makapagtapos siya. Kahit maliit po ang scholarship sa OWA, at least po tulong din po kahit papaano. Kahit isang month po ng bayaran, at least nakaka-impas kami. Hindi man sapat na pero kahit malaking tulong na rin po yon. Kahit maliit man, at least nakakatulong pa rin po sa anak ko pag-aaral ng kolehiyo. Ganon din po ang aking pangalawang anak. Scholar din po siya sa STI. Halos kalahati po yung binabayaran ko. As in the whole year, 64 po yun. Binabayaran ko na lang po is 32K. So, monthly po yun, hinahulugan ko po yun, binabayaran ko. Ako lang po. Kasi single mother po ako. Ganon din po yung sa bunso ko po. Wala po man siyang scholar, pero matalino po yung bunso ko. Awa ng Diyos, kahit sakto lang yung sahod ko, di naman po kami nagkukulang o nakakapos. Dahil po sa tulong ng ating Diyos Amang nasa langit, nagiging sapat at wala pong pagkukulang ang ginagawa ng ating Diyos Ama. Sumasapat po kahit at least po hindi po nagkukulang ang Diyos Ama. Sumasapat, sumasakto lang po sa bayaran po ng aking 3 kolehiyo ang aking sahod. At least hindi po nagkukulang. Ayun po ay napakalaking tulong sa akin ng Diyos Ama, na hindi po siya bumibitaw, nandiyan lang po siya sa tabi ko na handang tumulong at gumabay sa aking mga anak na makatapos to. Alam ko ang Diyos Ama hindi ako pinababayaan at sobrang hirap ng buhay ko na ako lang, pero nandyan siya na tumutulong at gumagabay sa akin sa araw-araw na buhay ko. Kaya hanggang dito lang pong aking advice. Ingat po tayong lahat and God bless.